Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Simula nang maging Grab driver ako, sanay na ako sa mga abalang kalsada ng Maynila. Pero ang gabing iyon, iba. 8:00 na ng gabi, at madilim na ang mga kalsada. Bagaman puno pa rin ng mga tao at sasakyan, ramdam mo ang bigat ng pagod at alinsangan ng hangin. Tumunog ang app ko, may bagong bukang. Pagtingin ko, pick up location, Quiapo Church. Wala namang kakaiba. Isa ito sa mga karaniwang lugar ng pick-up ko, kaya tinanggap ko na agad. Pagdating ko sa tapat ng Quiapo Church, napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid. Napalitan ang init ng hangin ng kakaibang lamig na hindi ko alam kung saan galing. May suot siyang lumang damit na parang hindi bagay sa panahon ngayon, parang mga damit noong dekada 60. Bitbit niya ang isang basket na pamilyar ngunit hindi ko malaman kung saan ko nakita. Nagtataka ako kung siya nga ba ang pasahero ko, pero lumapit siya sa akin ng bigla. Sa tono ng boses niya, parang siguradong ako nga ang hinihintay. "Kuya, ikaw ba si Manong Grab?" Tanong niya nang may kakaibang ngiti. "Opo, ma'am," sagot ko. Tiningnan ko siya sa rearview mirror habang bumubukas ang pinto at pumasok siya sa likod. Tahimik lang siya, nakayuko habang inaayos ang dala niyang basket. "Saan po tayo, ma'am?" Tanong ko habang nagsisimula ng magmaneho. "Tulay ng Jones, bilasan mo, kailangan kong makarating agad," sabi niya ng mabagal at tila may halong galit ang kanyang boses. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa loob ng kotse. Sinunod ko ang sinabi niya at pinabilisan ang takbo ng sasakyan, pero parang mabigat ang manibela. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod, kahit wala namang ibang tao maliban sa kanya. Tahimik siyang nakaupo, pero ang paligid ay biglang naging sobrang lamig. Hindi galing sa aircon ang lamig na ito, may ibang klaseng lamig na parang dumidikit sa balat ko. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Medyo malamig po yata," alok ko, sinubukang bawasan ang tensyon. Sumagot siya, pero halos hindi ko maintindihan ang sinabi. "Malamig, hindi, mainit, sobrang init," narinig ko, pero parang malabo, parang nagmumula sa malalim na hukay ang boses niya. Sinulyapan ko siya sa rearview mirror, at halos mapatigil ako sa pagmamaneho. Ang mukha niya, hindi ko na makita ng maayos. Nakayuko pa rin siya, pero parang mas matanda siya kaysa kanina, mas haggard at payat na parang nauubusan na ng buhay. Pinilit kong i-focus ang sarili ko sa pagmamaneho, pero mas lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, "Ma'am, matagal na po ba kayong nakatira dito sa Maynila?" Tahimik lang siya ng ilang saglit bago sumagot ng malamig, "Matagal na, pero matagal na rin akong nawala." Napahigpit ang kapit ko sa manibela. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ko, kahit hindi ko alam kung gusto ko ba talagang marinig ang sagot. Tahimik, walang sagot. Pagtingin ko sa rearview mirror, wala na siya. Bigla akong kinabahan. Wala siyang iniwang bakas, wala ring kaluskos o anumang indikasyon na bumaba siya. Lumingon ako sa likod, wala na talaga siya. Hindi ko alam kung lilinisin ko ba ang salamin o baka nasira lang ang ilaw. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya normal na pasahero. Bumaba ako ng sasakyan, kinilabutan, at tinignan kung saan siya maaaring nakapwesto kanina. Walang kahit anong bakas ng tao. Hindi ko maintindihan, pero ang paligid ay tahimik, parang huminto ang mundo. Pagbalik ko sa kotse, naisip kong i-check ang app. Tumunog ang cellphone ko, may mensahe sa bukang history. "Salamat, Manong, nakarating na ako." Tumindig ang balahibo ko. Hindi ko na inisip kung saan nanggaling ang mensaheng iyon. Nagtaka lang ako kung bakit sobrang malamig sa loob ng kotse, pero wala namang ibang nakabukas maliban sa maliit na ilaw sa dashboard. Tinignan ko ulit ang app. Nakita ko ang pangalan ng pasahero, si **Maria de Santos**. Isang bagay ang nakuha ng atensyon kay.